VP Sara Duterte, hindi rin napigilan ng tanong ng mga media. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans. Which Yan na tinatanong kasi, pinaghandaan nyo na po ba yung impeachment? Sabi niya, actually nung November pa. November pa, alam na namin eh. Di ba may plano na nga si Franz Castro ang gagamitin. Which is, mga kababayan, ito po'y napatunayan na naman natin, di ba? Napatunayan ng mga Duterte vloggers na talagang nagsanib ang Romualdez at ang Makatae Black. Diba? Nagsanibo sila. Ginamit po nila si Franz Castro. Si Franz Castro itong napakaingay na parang palingkerang mali pala. Convicted Franz Castro. Diba? Convicted Franz Castro ang ginamit nila. Kita mo naman. Ang nagpapa-impeach isang convicted. Tulad nga na sinabi ko, ito hindi ho ito criminal case ang impeachment pero yung nagpa-impeach convicted mula sa isang criminal case. Mantakin mo yun? Ganun na kademonyo ang ating bayan. Hindi, the mere fact na ganun. Mantakin mo. Kaya nga sabi niya, pinaghandaan na namin to November pa lang. Alam na namin ng plano nila. Through Franz Castro, gagawin nila itong impeachment. Kaya nga, eto ibalik ko huli kayo, sampalin ko kayo mga tarantado, kayo mga congressman. Naalala ninyo, panay pa, deny nyo, hindi, wala namang usapang ganyan. Hindi, si VP Sara, si ano lang yung nagdaano niyan. Mga ganyan-ganyan pa kayo mga tarantado, kayo mga congressman. Oo, mga tarantado kayo. Di ba? Ganyan kayo ng ganyan. Hindi, wala naman kaming sinasabing, wala yan, it's out of the table na impeach si VP Sara Duterte. May mga ganyan, ano lang namin, tatanungin lang namin siya sa confidential funds. Anuin lang namin siya sa ano. May mga itatanong-tanong lang kami, di ba? May mga ganyan-ganyan pa sila. Deny pa sila. Pero habang yung si Castro, daldal ng daldal. Hindi, pinag-uusapan na. Hinabuking, di ba? Kasi yung babae na yan, parang palingkera yan eh. Parang chismosa sa daan, sa kanto, yung andaldal. Kaya nga nung, di ba, nung kahapon, yung nagkaroon ng caucus na yan. Pumunta yung mga congressman, syempre nayanig yung mga media. Bakit nagtitipon-tipon sila? Doon sa Romualdez Bank. Ay, Romualdez Bank. Sorry. Romualdez Room. Bakit may pagtitipong nagaganap? May plenary, may mga ganyan-ganyan, di ba? Habang yung iba mga doon, wala, ano lang ito, parang despedida kasi magbe-break na kami. Wala ito, simple fellowship. Wala ito. Di ba panayan-deny nila? Biglang dumating si Franz Castro. Panoorin nyo yung interview. Nung dumating si Franz Castro, huwag kayo maingay ha. May impeach na si Sara Duterte ngayon. Pinanood ko sabi ko parang palingkera ito sa parang ito yung mga tambay sa kanto. Impeach na. Sa kanya rin unang nabuking yung salitang impeachment na yan nung November. Yan yung sinasabi ni VP Sara Duterte, kaya nakapag-prepare na sila. Ganun ito si ano. Hindi ko nga alam bakit naging congresswoman ito si ano. Hindi ko alam mga kababayan bakit binoboto nitong itong ano ba tong grupo niya, teacher party list. Tanungin ko kayo mga teacher. Sige nga, tanungin ko kayo mga teacher. Ang tagal na yung lintik na party list na yan. Natulungan ba kayo niyan? Naitaas ba sahod yun yan? Hindi. Akala ko ba may teacher party list ba kayo? Ang ingay mo, Banat Bay, nasa Japan ka, maging kapitbahay mo, baka sabihin na nakapag-away sa kabilang kanto. Tama, mali. Di ba? Ay, nako. November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am, na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Mga patutsada mo, sabi siguro. Masyado pa malayo yung patutsada mo. Kasi tinatanong na kung magre-resign ba siya o ganyan-ganyan kung sakasakali. Pa lang tayo sa
pagbabasa ng... Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. The president said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. Ang ganda, ang ganda. Ang lupit nung ganong klaseng sagot, ano? Pag ako naging politiko, ganyan din ang sasagot ko pagka ano, I don't want to answer your question, bitch. walang bitch. Dinuktungan ko lang. Sana may ganun si madam. Hindi. Pero, sabi kasi doon sa tanong, ano daw ba yung masasabi niya doon sa kay Marco? Sabi niya, I don't want to answer that. Tuloy natin. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. I love your answer. I don't want to answer that question. Diba na may ihahalin tulad ang sitwasyon ngayon ng bansa sa 1980 pa ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last question. Madam, invite mo naman ako. Promise, iba tanong ko. Oo, promise talaga. Ako, kung meron man sa kampo ng vice-presidenteng nanonood dito, invite nyo rin ako, ha. Pag may press media, uy, SMNI naman po ako. Anchor naman po ako doon, kaya lihitimong media po ako. Invite nyo ako, ha. Kasi may tatanong ako. Ma'am, bakit ang fresh mo? Bakit hindi ka na stress kay Tamba? Pero si Tamba, yung itsura niya bagsak na. Ikaw fresh mo. Bakit? Madam, ha, next time invite nyo man nyo ako. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend? Galing. Kasi tinatanong siya, may mga congressman na nagbigay ng statement. Siguro nayanig sila sa mga constituent nila. Feeling ko nayanig sila kasi ang dami ko nakikita. Paano na lang, i-follow nyo ako dun sa aking Facebook ko. Ang dami kong nakikita na sinasabi nila ay sila po ay hindi nila alam yung pinirma nila or alam ko na yung dahilan nila. Anyway, kumpleto naman na yung numbers, so pumirma na lang kami, nasa ending part naman kami, so kumpleto naman na. So since we are a collegial body, may paganang-ganyan pa yung mga ulul eh. As a collegial body, we have to sign as a group again. Sign as a group. Kung ayaw mo, diwag. Ganun lang yun. It's about principle. It's not collegial body. Gunggong. Anong collegial body mo dyan? It's about principle, hindi yan wag tayo maglokohan. So anyway, ayun na nga. At ang dami nagpapalusot ngayon kasi siguro yung mga constituent nila at saka hindi siguro nila alam na nilabas ng SMNI yung mga animal na pumirma. Talagang with picture at saka kung saan silang distrito at kung saan silang lugar. Grabe. Siguro marami doon nayanig po sila sa nakita nila. Kaya tuloy, ayun, nagdahilan sila, nagpalusot sila. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kung ikaw nagdahilan ka o nagbigay ka ng statement mo kung bakit mo ito pinirmahan, ibig sabihin, meron kang nagawang masama. You are a guilty You are such a guilty SB. Yun eh. Yung pirma mo. Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money for... I do not want to answer that question. Yes. Endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for
the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko na kanina sa state. Parang sa taga-SM na yun. Yung mga ganong tanong eh. Kasi yung may ibang mga tanong kasi condescending eh. Ito, matino yung tanong. Anyway, ayun na nga. So, kita nyo naman si VP Sara Duterte, busy pa rin siya doon sa mabigyan ng tamang karunungan, kaalaman ang ating mga kababayan pagdating na eleksyon. Siguro talaga sising-sisi na siya kasi nabudol dahil lahat di ba? So, dapat this time tama ang ating pagboto. Dapat hindi na ayon sa sikat, hindi na, kasi alam nyo, eto I understand na ako, sabi ko nga sa inyo, straight PDP tayo talaga. Straight talaga, at saka yung mga guest candidate, straight natin yan. Guest candidate, alam ko si Atty. Rodriguez, straight natin yan, mga matatalino yan. Ano ba to, si Marcoleta, di ba? So yan yung mga dapat nating ilagay ho dyan sa Senado. Pero tandaan po natin, lagi ho nating isipin bakit po natin sila ilalagay. Okay? Importante ho yun. Ako, may dahilan ako kung bakit ko ilalagay itong dalawang to, kasi alam kong with Duterte, they are really good. Diba? Ibig sabihin, not just because they are kakampi ni Pangulong Duterte o ng mga Duterte, but they're really good and they have principle. Nakausap ko na ng ilang beses si Atty. Vic and I know why he resigned. And he resigned, not the other way around na sinasabi nung tarantadong Pinoy na nasa ibang bansa na ngayon na nagtatago na dahil busog na. Hindi totoo yun. Ang nagpakalat yan kasi na kesyo corruption, kesyo dahil na tinanggal. Yung